may gusto tayong makamit sa buhay na ito, kunin natin yon sa mabuting paraan. Dahil kapag gumawa tayo ng masama para makamit lamang ang mga pangarap natin ay hindi rin po ito magtatagal at agad na babawiin sa atin. Ikaw kabarangay, may pangarap ka bang gustong gusto mong makamit? Dear Papa Dudut, posible bang magtanim tayo ng matinding galit sa isang tao? At posible rin bang hindi natin matutuhang magpatawad? Kasi kung oo, sa palagay ko ay deserve ng taong ito na hindi ko siya patawarin habang nabubuhay ako. Hindi niyo ako masisisi kung umabot ako sa puntong yon. Bilang anak na sobra-sobra ang respeto at pagmamahal sa magulang, ang hirap lang tanggapin na isa sa kanila ang nagtulak sa akin para kamuhian sila. Pero bago ko ipagpatuloy ang kwento ko ay pabati muna ng isang magandang tanghali sa mga katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Aksidente lang talaga yung pagkakadiskubre ko sa programa ninyo, Papa Dudut. Gusto ko lang talagang mag-browse online tapos ay nakita ko ang isa sa mga istorya ninyo na naka-upload sa YouTube. Dahil sa na-curious ako sa caption ay pinakinggan ko yon. Hindi ko namalaya na natapos ko na yung kwento at doon na nga nagsimula ang pagkahilig ko sa pakikinig ng BLS. Hindi ko lang akalain na magpapadala ako ng sulat sa Barangay LS at umasa na sana'y mapili ninyo ang sulat ko na itampok, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dayanara, 34 years old at taga-Pasay. Nagtatrabaho ako sa isang hotel bilang housekeeping supervisor at meron na akong asawa. Sa Pasay rin talaga kami lumaki ng kapatid kong si Ricky na sa ngayon ay nakasampa na sa barko at nagtatrabaho bilang isang kusinero. Ang kwentong ibabahagi ko ay magsisimula noong 2013 kung saan ay nakatanggap kami ng balita tungkol sa tatay naming tripulante na na-injury sa barko. Nabalian siya ng binte at balakang matapos madulas noong kasagsagan ng malakas na bagyo sa kinakaroonan nila. Kaya naman napilitan siyang umuwi para magpagaling. Matagal-tagal na ring seaman si Papa, simula pa lang nung pinanganak ako ay sumampa na talaga siya sa barko. Siya lang kasi ang nagtatrabaho sa amin. Marami silang pangarap ni Mama at isa na nga doon yung makapagpatayo ng malaking bahay dahil nangungupahan lamang kami noong araw. Natupad naman yon pero hindi pa ito tapos gawin noong maaksidente ang tatay ko, Papa Dudut. Kaya nga hindi matanggap ni Mama ang nangyaring pansamantalang paghinto ni Papa sa pagtatrabaho dahil mas lalong matatagalan nang matapos ang pagpapagawa ng bahay namin, Papa Dudut. Okay lang po ba kayo? Oo naman, nak. Bakit mo natanong? Salubong po kasi yung kilay nyo eh. Nakakunot din yung noon ninyo kaya akala ko may masakit sa inyo eh. Sa ngayon wala pa ulit. Pero kanina masakit tong binti ko. Ganun po ba? Hirap naman yan pa. Pero okay na po ba kayo ngayon? Hindi na po ba masakit? Hindi na. Komportable na ako sa pagkakahiga ko. Kanina kasi hinaharap ko yung gusto kong posisyon kaya medyo napagalaw ako. Huwag na po muna kayong gumalaw masyado para mabilis kayong gumaling. May bali pa yung balakang ninyo pa. Hindi lang po yung binti ninyo ang problema. Oo nga eh. Ay. Oh, gising ka na pala, Joey. Dayanara, bakit nandito ka? Di ba sabi mo mag-apply ka ng trabaho ngayon? Ipagpapabukas ko na lang po yun, Ma. Tsaka gusto ko pong bantayan si Papa kaya hindi muna ako umalis. Nandito naman ako ah. Ako na lang magbabantay sa papa mo. Maghanap ka na ng trabaho. Oh, sabi mo may interview ka dapat ngayon, di ba? Puntahan mo na, sayang din yun. Ayoko naman po talaga dun sa company na yun eh.
Kayo lang naman nagsabi sa akin na mag-apply ako doon. Aba, pihikang ka pa. Pasalamat ka nga, sinabihan kita na hiring sila eh. Tapos ngayong interview mo na, sasayangin mo pa? Ewan ko ba naman kung anong utak meron ka? Kasi simula mo pa lang pero dami mo ng reklamo sa buhay. Hindi naman po sa nagrereklamo ako, Ma. Ayoko lang po kasi talagang umalis kasi gusto kong alagaan si Papa. Wala namang mangyayaring masama sa papa mo kasi nga nandito naman ako. Hayaan mo na lang si Dayanara. Kung ayaw niya, edi wag. Marami pa namang ibang oportunidad. Anong kung ayaw, edi wag? Di ka ba nakakaintindi? Sayang nga yung oportunidad. Kung gusto mo, ikaw na lang ang pumunta sa interview na yon. Aba, bakit ako? Mas lalong ayoko. Kaya nga wag mo nang pilitin tong si Dayanara. Tignan mo itsura niya. Halata namang ayaw niya tapos ikaw, todo yung pamimilit sa kanya. Ay, Joey, hindi ko naman siya pinipilit ng todo. Ang akin lang kung anong trabaho yun nandyan na basong gaba na niya. Hirap dito sa anak mo, masyadong choosy. Hindi naman po ako masyadong choosy, Ma. Ah, basta. Yun din yun. Choosy ka. Ayoko lang naman na mawalan tayo ng pera. Lalo ngayong hindi na makakapagtrabaho ang tatay mo. Kaya nga habang meron pa tayong ginagastos, pinaghahanap na agad kita ng trabaho. Ano ba plano mong gawin sa diploma mo? Itago sa baul? Aba, sana hindi ka nalang nag-aral. Sumusobra ka na, Salve. Anong sumusobra dun? Nagsasabi lang naman ako na totoo. Hindi ganyan ang pagsasabi ng totoo. Dahil hindi mo na iniisip yung kapakanan at mararamdaman namin ng anak mo. Masyadong walang preno yung bibig mo. Kung nasasaktan ka pala sa mga sinabi ko, sana hindi mo hinayaan ang sarili mo na maaksidente. Hanggang ngayon, sana nandun ka pa sa barko at nagtatrabaho. Ma, tama na po. Ano ba? Sige! Magkampihan kayo ng papa mo! Kakampihan ko po talaga si Papa kasi grabe na kayo eh. Sa palagay niyo ba gusto ni Papa yung nangyari sa kanya? Kaya nga aksidente eh. Walang may gusto at hindi rin inaasahan. Pero kayo kung makapagsalita parang wala kayong pakialam kay Papa. Sa sweldo lang niya kayo may pake. Nak, hayaan mo na mama mo. Ganyan na siya kahit noon pa. Anong ibig mo sabihin, Joey? Na mukha akong pera? Parang gano'n na nga. Ay, lintik talaga kayo mag-ama. Diyan na nga kayo! Pinaiinit niyo ang ulo ko! Pa, bakit naman ganun si Mama? Hindi ba niya naiintindihan yung sitwasyon? Ewan ko, nak. Pakiramdam ko tuloy wala akong silbi kasi nandito ako sa bahay natin. Nakaratay. Imbis na sana nagtatrabaho ko para may maipadala sa inyo. Wala po kayong kasalanan pa. Kaya huwag niyo sisihin ang sarili niyo. Pag gumaling po kayo, makakabalik na naman kayo sa pagtatrabaho. Doon na lang po muna tayo mag-focus sa pagpapagaling niyo. Papadudot kung ilalarawan ko si Mama ay masasabi kong may pagkabagastos siya. Mahilig din siyang magbida at magyabang sa mga kaibigan niya ng mga bagong gamit na binibili niya mula sa sweldo ni Papa. Tapos kaming mga anak ay madalas na tinitipid niya. Pangarap niyang maipagawa ang bahay namin pero hindi matapos-tapos dahil nauna niyang pagkagastosan ang mga luho niya. Hindi lang sila isang beses nag-away ni Papa dahil sa pagiging waldas niya. Maraming beses na pero sa huli si Papa pa rin ang pinapalabas na masama at maramot ni Mama. Kabaligtaran naman ang ugali ni Mama ang kay Papa. Nuknukan ang tipid yon sa sarili pero napaka mapagbigay pagdating sa amin. Kaya nga nung nalaman niya na tinitipid kami ni Mama, sa akin na niya pinapadala ang allowance namin ng kapatid ko noon sa school at sa bahay. Bagay na ikinainit ng ulo ng nanay namin. Galit na galit siya at sinabing wala raw tiwala si Papa sa kanya. Kaya naman muling binalik sa kanya ni Papa ang pagpapadala ngunit may mga kondisyon. Kasama na roon ang pag-iipon nila ng pera sa bangko na gagamitin pampuhunan sa negosyo pag umuwi na si Papa sa Pilipinas. Kaya lang nagkagulatan na lamang noong nalaman naming walang laman ng bank account nila at hindi rin may paliwanag ni Mama kung bakit nagkaganon. Papadudot. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Sabi ko ayoko na sumampa sa barko.
Gusto ko na lang dito sa bahay. Hoy Joey, nababaliw ka na ba? Ano bang klaseng tanong yan? Para ka namang ewan kausap Salvi. Matagal-tagal ko na rin pinag-isipan yun. Saka sa kondisyon kong to, malabo na ako makasampa pa sa barko. Sa edad kong to, hindi ko nga alam kung gagaling pa ako. 50 ka pa lang naman ah. Mga kaedad mo nga dito sa atin nagbabanat pa ng buto. Yung iba mas matanda pa sa'yo. Tapos ikaw? Nagkasakit ka lang na panghinaan ka na ng loob? Ano plano mo sa buhay kung hindi ka nasasampa sa barko? Nakuha mo pa talaga magtanong? Planado ko na nga sana yung mga gagawin ko rito kung hindi mo nilustay yung pera ko sa bangko. Ha? Sobra ka naman sa nilustay. Totoo naman na. Kasi kung nandyan yung pera, bakit wala ka maipakita sa akin? Dito ko rin naman sa bahay ginamit yung pera. Kaya wag mo nga akong paratangan na parang pinagnakawang kita. Bakit? Hindi ba? Sumasobra ka na, Joey! Oh, Ma, tama na po. Huwag niyo nang awayin si Papa. Siya ang nangaaway sa akin. Narinig mo ang sinabi niya? Pinagbibintangan niya ako, ninakawang ko siya. Sa bibig mo nang galing yan at hindi sa akin. Saan ko naman gagastusin yung pera, Aber? Saan pa? Eh di sa mga luho mo. Sa mga mamahalin mong bag, damit at mga alahas. Huwag mo pakailaman yung mga yon. Regalo ko yon sa sarili ko. Bakit hindi mo na lang kaya ibenta yung mga yun para may pakinabang naman? Bakit ko naman gagawin yon? Para magkapera tayo. Lalo na ngayon na hindi na ako sasampa ulit sa barko. Kulang pa yung pera ng pagbebentahan ng mga yon sa pang-araw-araw natin. Tapos gamutan mo pa. Paano na lang din tong bahay? Hindi na natapos-tapos. Ma, pwede ba tumigil na po kayo? Pera na lang ba talagang mahalaga sa inyo? Oo! Importante ang pera para mabuhay tayo. Nandito naman ako. Pag nagkaroon na ako ng trabaho, pwede na akong tumulong sa inyo ni Papa. Nak, hindi ka naman namin inuobliga. Hindi! Inoobliga ko siya, Joey. Huwag mo na nga babyhin yung anak mo. Matanda na yan. Kung ikaw kaya yung magtrabaho kaysa inuobliga mo anak natin. Bakit ko naman gagawin yon? Nakakapikon ka na kasi. Kung makapagsalita ka, akala mo ganun lang kadaling kumita ng pera. Palibhasa, hindi mo alam yung hirap at sakripisyo ng pagtatrabaho sa labas kasi nandito ka lang sa bahay. Hindi naman ako nagpapalipas oras dito sa bahay ah. Mga nakakalimutan mo. Inaasikaso ko yung mga anak mo. Ma, sabi na tumigil na kayo eh. Hanggang kailan po ba kayo magtatalo tungkol sa pera? Yung nanay mong gastador pagsabihan mo. Bakit ako lang? Kausapin mo rin yung tatay mong inutil. Papa Dudut, nalulungkot ako sa nangyayari sa pamilya namin. Lalo na sa mga balikat ko na atang ang mabigat na tungkulin na buhayin sina Mama at Papa. Nagsisimula pa lamang ako noon sa paghahanap ng trabaho pero grabe na yung pressure. Hindi rin nakakatulong Papa Dudut ang laging pagreklamo at pagtatalak ni Mama kay Papa. Awang-awa na ako sa tatay namin dahil lagi siyang sinasabihan ni Mama na walang silbi at inutil. Hindi ko lubos maisip kung bakit may ganong kasamang ina at asawa. Sa kabilang banda ay nagsika pa rin ako para makapag-apply ng trabaho. Kahit naman papaano ay may last pay pa si Papa na nakuha niya sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya yun muna ang ginamit naming panggastos. Pero syempre kung anong higpit namin ng sinturon ay siya namang waldas ni Mama. Para siyang mababaliw kung hindi siya makakabili ng gusto niya. At kapag sinasaway siya ni Papa ay binabalik niya rito ang sisi at pinamumukha naman niya na kasalanan nito kung bakit kami gipit sa pera at naghihirap kami ng dahil kay Papa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nagsisimula pa lamang ako sa trabaho ay hindi ganong kalaki ang sweldo ko. Kaya nga natuto akong mag-budget para mapagkasya lamang ang kinikita sa mga pangangailangan namin sa bahay. Kasama na doon ang allowance ng kapatid ko sa eskwelahan na noon ay graduating na rin at para din sa gamot ni Papa. Kaya nga pag wala na akong maibigay kay Mama na extra money ay naghihimutok siya sa akin at pinagsasalitaan ako ng hindi maganda. Halimbawa na doon ay yung tinitipid ko raw siya, hindi ko na siya mahal at maramot daw ako sa kanya.
Papadudot masakit para sa akin na makarinig ng mga salitang ganon mula pa mismo sa mama ko. Inaasahan ko kasi na maintindihan niya ang sitwasyon namin pero maling-mali ako. Kung tutuusin ay hindi naman kami umabot sa puntong wala na kaming makain. Meron pa naman. Pero sadyang mapili lang si mama sa pagkain at gusto niya laging masarap na katulad daw ng mga napapanood niya sa TV o nakikita sa social media na kinakain ng mga kumare niya. Kaya nga tuwing sweldo ko ay binibilhan ko siya pero ni minsan ay hindi siya nagpasalamat. Minsan madalas ay nagreklamo pa siya dahil nahuli raw ako ng bili at iba na ang craving niya ng mga oras na yon. Kaya nga tinamad na akong pasalubungan siya kasi pinamumukha niya sa akin na hindi ko siya ma-spoil katulad ng ibang anak na mga kaibigan niya. Bunga noon ay lagi na lamang akong malungkot, bagay na hindi nakaligtas sa mapag-obserbang mga mata ng tatay ko. Kumusta ka naman sa trabaho mo, anak? Okay lang naman po, pa. Mabait naman po sa akin mga kasamahan ko doon. Tinuturuan nila ako kapag hindi ko alam yung gagawin. Tsaka lagi nila akong pinupuri kapag nagagawa ko ng maayos yung trabaho. Lalo tuloy akong ginaganahan na pumasok. Naalala ko, may ganyan din akong kasamahan nun sa trabaho. Bale, boss ko siya. Lagi niya akong pinupuri kapag maayos ang trabaho ko. Kahit pareho kaming lalaki, nalalambingan talaga ako sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi lang naman siya sa akin ganun. Kasi mabait din siya at mahilig mamuri ng iba pa naming kasamahan kaya nga kahit mabigat yung trabaho namin napapagaan dahil maayos siyang makitungo. Sabi ko na nga be, importante talaga na maayos yung mga kasamahan mo sa trabaho para maging maayos din pakiramdam mo habang nagtatrabaho. Oo, nak. Kaso, sigurado mamimiss niya kayo kasi hindi na kayo sasampas sa barko. Oo, pero sabi niya sa akin nung isang beses na nagkausap kami sa cellphone, bibisitahin niya ako rito sa bahay pag dumaong na raw ulit dito sa Pilipinas yung barko nila. Ganun po ba? Ayos yun. Para naman kahit po papano malibang kayo habang nagpapagaling. Ay, sa totoo lang, nalulungkot pa rin ako sa nangyari sa akin. Naisip ko kung hindi ako na-aksidente, baka kahit papano makapag-extend pa ako ng kontrata sa barko bago ako tuluyang magretiro. Kasi naman yung nanay mo kung sabihan ako ng inutil at walang silbi, akala mo kung sino? Minsan gustong sumama ng loob ko sa kanya kasi nga ang tagal ko rin nagpakahirap sa pagtatrabaho sa barko. Tapos siya gastos dito, gastos doon lang ang ginagawa. Oh, kita mo, pati yung inaasahan kong ipon sana niya mula sa mga padala ko, wala rin nangyari. Ewan ko nga po ba kay mama kung bakit siya nagkaganon. Ang hirap na niyang kasama dito sa bahay. Wala siyang ginawa kundi magsisigaw tsaka magparinig sa atin. Nasasaktan ako kapag pinaparinggan ka niya at sinasabihan na masasakit, anak. Kung ako kahit papano nasanay na sa kanya, pero naaawa ko sa'yo. Natitiis ko naman po pa. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila, para hindi ko masyadong damdamin. Pero kahit na, ayoko masanay ka na ginaganon ng sarili mong ina. Si Salvi talagang kailangan magbago. Ayus-ayusin niya tapos ang dila niya kasi masyado nang matalim. Kaya nga laking pasasalamat ko kasi nandito na kayo kasama namin. Kahit na hindi tayo katulad ng dati, yun bang madali sa inyong mabili yung mga luho namin? Ayos lang sa akin yun. Kasi magkakasama na tayo. Tutuparin pa rin naman natin yung plano nyong negosyo. Kasi talaga pong pag-iipunan ko yun pa. Talaga, anak? Opo pa. Kaya nga po magpagaling talaga kayo. Salamat pero ayoko nang isipin mo yun. Baka lalo ka lang kasi mabigatan eh. Ikaw na nga lang gumagastos dito sa bahay. Saka ikaw na rin nagbibigay ng allowance sa kapatid mo. Malapit na rin naman po siyang gumraduate. Nag-uusap na kami na pagtutulungan namin ang gastusin dito sa bahay para hindi ako mahirapan. Kaya ako na pong bahala sa negosyo nyo. Basta dapat pangako nyo sa akin na magpapagaling kayo, ha? Oo naman, nak. Salamat kasi kahit wala man ako maraming pera, meron naman akong mababait na mga anak. Para sa akin, kayo ng kapatid mo ang yaman ko na hinding-hindi matutumbasan ng kahit magkanong halaga.
Mahal na mahal ka namin pa. Masaya talaga kami na magkakasama na tayo ngayon dito sa bahay. Kaya sana kahit na ano pong sabihin ni Mama, huwag niyo po masyadong damdamin ha. Hindi totoo yung mga yun. Gayahin niyo na lang ako pa. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Sabi ko naman sa'yo, sanay na ako. Pero pag naiinis ako sa kakatalak ng nanay mo, parang siya yung gusto kong palabasin sa bahay natin. Mabuti pa nga po. Ikaw ha, suportado mo ako. Hindi lang po suportado pa. Kakampi niyo pa ako. Papa Dudut, hindi ko na napigilang maglabas ng sama ng loob kay Papa, pero hindi para ipamukha sa kanya ang tulad ng mga sinabi ni Mama. Thankful kami ng kapatid ko na ligtas si Papa at kasama na namin siya. Kung tutuusin ay matagal-tagal na rin siyang nagtatrabaho sa barko bago nangyari ang aksidente. Maraming birthday namin ang kapatid ko na wala siya at maraming Pasko rin na malayo siya sa amin. Kaya kahit papaano ay may comfort at saya rin na kasama namin siya sa bahay ngayon. Mahal na mahal ko si Papa. Siya ang madalas kong kausap pagkagaling ko sa trabaho. At kahit na anong late ko nang umuwi dahil sa heavy traffic ay naaabutan ko pa rin siya sa sala habang nasa wheelchair niya at naghihintay sa akin. Minsan ay doon na siya nakakatulog kaya naaawa naman ako. Lagi niyang kinukumusta ang araw ko at pinakikinggang mabuti ang bawat detalye ng mga kwento ko. Nakikita ko sa mga mata niya na sabik siyang malaman ang nangyari sa buong maghapon ko. Pangit man yon o maganda. Kaya nga pagkatapos kong magkwento sa kanya ay gumaan ang dibdib ko. Lumipas ang isang taon ay nakagraduate na rin si Ricky at dalawa na kaming naghahanap buhay sa pamilya. Kahit paano ay may katuwang na ako sa responsibilidad kaya bahagyang gumaan ang mga dala-dala ko. Kung may nagpapabigat man ulit nito ay walang iba kundi si Mama at ang walang katapusan niyang pagrereklamo. Minsan papadudot na pag-usapan namin nila Papa at Ricky kung wala na ba talagang pag-asa na magbago si Mama. Kung umakto kasi siya akala mo ay pinagdadamutan. Siya na nga yung walang trabaho sa amin, siya pa rin yung pinaka magastos. Kaya nahirapan din kaming mag-ipon ng kapatid ko dahil lagi nangihingi si Mama. Hanggang sa nagdaan pa ang 9 na taon. Meron akong inanunsyo sa bahay na agad na kinontra at tinaasan ng kilay ng nanay ko. O nasa na ba yung kapatid mong yon? Sabi niya po malilate daw siya. Pero nasabi ko na sa kanya yung sasabihin ko sa inyo ni Papa. Ano ba kasi yon? Bakit kailangan kausapin mo pa yung kapatid mo? May kinalaman ba siya rito? Meron po. Kasi miyembro siya ng pamilya natin. Tungkol saan ba yung sasabihin mo, Nak? Ano po kasi, Pa? Ano nga? Pa-suspense ka naman eh. Tumahimik ka nga, Salve. Napakadaldal mong babae ka. Nagsalita ang tahimik ko no. Oh, mag-aaway pa kayong dalawa? Sabihin mo na kasi yung sasabihin mo. Sinasayang mo lang ang oras ko eh. May pupuntahan pa kami maya-maya ng mga kumari ko. Ma, aalis na naman kayo? Oo. Ayoko rito sa bahay natin kasama yung pilantod mong tatay. Kaunti na lang talaga mahampas na kita ng tungkod ko. Sige, subukan mo. Baka pilayan pa kita lalo. Pa, wag na po kasi kayong pumatol. Ma, wag niyo na kasing awayin si Papa. Yung tatay mo kasi. Pasensya na, anak. Mabalik tayo doon sa sasabihin mo. Ano ba yon? Plano na po namin kasi magpakasal ng boyfriend ko. Talaga? Magandang balita yan kung ganon. Ano magandang balita doon eh pag kinasal yung anak mo, bubukod na yan sa atin. O sino magbibigay ng perang paggastos dito sa bahay? Ano ba pinagsasabi mo kumikita naman yung tindahan na binigay sa atin ng anak mo ha? Pero hindi pa rin sapat yun no? Sa dami ba naman ng mga umuutang sa tindahan na pagkahirap-hirap singilin? Madalas pa akong abonado dyan kaysa tumubo kaya wala rin kwenta. Anong ibig mo sabihin? Hindi na pwede mag-asawa at bumukod si Dayanara? Kasi gusto mong buhayin pa rin niya tayo, ganun ba? Aba
Mga magulang niya tayo. Kaya dapat lang na siya ang bumuhay sa atin. Baliw ka ng babae ka. Baliw na kung baliw pero ayoko! Hoy Dayanara, paano na kami ng papa mo? Kita mo namang maliban sa pagtao niya sa tindahan natin hindi na nakakapagtrabaho yan dahil sa kapansanan niya. Tapos gusto mo pa kaming iwanan dito sa bahay? Pero 33 na po ako. Gusto ko na po magkaanak at bumuo ng pamilya kasama yung boyfriend ko. Bakit kasi biglaan naman yung pagdedesisyon nyo ng ganyan? Ano pong biglaan? Inabot na nga po ako ng ilang taon bago kami naging desidido talaga Pinagpaliban na namin to ng husto. Kaya sana naman po pagbigyan nyo na kami. Tama ang anak mo. Napapanahon na rin naman para bumukod siya at magkaroon ng sariling pamilya. Kaya huwag mo na siyang pigilan. Paano na nga tayo pag umalis na rito si Dayanara? Mabubuhay naman tayo kahit bumukod siya. Hindi ako mabubuhay sa kakarampot na kita ng tindahan natin, Joey! Hindi ko naman po puputulin yung pagbibigay dito sa bahay, Ma. Mag-aabot pa rin naman po ako kahit papano. Siguro hanggat wala pa kaming anak. Paano kung mabuntis ka kaagad pagkakasal nyo? Di automatic hindi ka na mag-aabot sa amin. ATM ba talaga ang tingin niyo sa akin? Hindi po ba pwedeng magkaroon din ako ng sariling buhay? Ang tagal-tagal ko nang inuna tong pamilya natin. Ngayon na gusto ko ng pagtuunan ng sarili ko, nagkakaganyan kayo? Ayos lang sa akin na mag-asawa ka na, anak. Yang nanay mo lang talaga ang problema rito Kung makapagsalita, akala mo mamamatay na sa gutom. Sa dami nga ng pwedeng kainin dito sa bahay, nasasayang na lang dahil ang arte-arte. Ako pa talaga maarte, ha? Please naman, wag na kayong mag-away Napapagod na kasi ako sa kasasaway sa inyo Ma, kinausap ko na si Ricky. Sabi niya siya na raw po ang bahala rito sa bahay natin hanggat wala pa siyang pamilya. Wala pa naman daw siyang planong mag-asawa, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Buti pa yung kapatid mo, iniisip kami ng tatay mo. Pero ikaw? Kanino ka ba nagmana? Napakadamot mo? Makasarili ka? Bahala ka sa buhay mo! Kahit mamaya mag-asawa ka na kung gusto mo! Hoy Salve, namumuro ka na talaga. Huwag mo ako pinagkakakausap! Inutil! Papa Dudut, pakiramdam ko talaga na mga panahong yon ay nakagawa ako ng malaking kasalanan samantalang gusto lang naman naming magpakasal ng boyfriend ko. Kung tutuusin ay 33 years old na ako noon pero kung pagbawalan ako ni Mama, para pa rin akong teenager. Gusto ko na magumpisa kami ng pamilya ng boyfriend ko dahil hindi na kami bumabata pa. May lahi pa naman kami sa side ng nanay ko na hirap ng magkaanak kapag tumungtong na ng 30 anyos. Mabuti na lamang at sinuportahan ni na Papa at Ricky ang plano ko kahit na naging resulta noon ay sumama ng husto ang loob ni Mama. Pero hindi ko na lamang siya masyadong pinagtuunan ng pansin. Malungkot ako na tutulo siya sa pagpapakasal ko. Pero tinuloy ko pa rin ang matagal na naming plano ng boyfriend ko. Siyempre nakabudget pa rin ang wedding namin para makatipid at invited lamang ang mga malalapit naming kamag-anak at mga kaibigan. Kaso hindi pumunta si Mama. Pero masaya pa rin ako kasi nandyan sina Papa at Ricky. Pagkalipas ang 1 linggo ay bumukod na ako. At kahit na malungkot na umalis ng bahay namin, ay nangako ako kay Papa na lagi siyang bibisitahin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masarap sa pakiramdam na nakakapanibago pala ang bumukod pero masaya naman kami ng mister ko dahil unti-unti na naming naisa sa katuparan ng plano naming pagbuo ng sariling pamilya. Thankful din ako sa kanya kasi hinintay niya ako. Ang hirap din kasi pag ikaw ang breadwinner ng pamilya. Parang wala kang karapatang unahin ang sarili mong buhay dahil meron kang binubuhay. Kaya nga malaking bagay ang pagkakaroon ng supportive na partner para lalong lumakas ang loob ko at hindi ako masiraan ng ulo. Lalo ba naman sa klase ng nanay na meron ako. Tulad ng pangako ko kay Papa ay dinadalaw ko pa rin siya sa bahay namin tuwing weekend. In fact, doon kami nagla-lunch. Kung tatanungin ninyo kung kumusta na kami ni Mama, malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Sinabi na lang ni Papa na hayaan ko muna at bigyan ng panahon para matanggap niya
ang sitwasyon. Pero kapag hindi naman ako pumupunta sa bahay namin ay lagi ako nakikibalita sa kapatid ko sa mga nangyayari doon. At nalaman ko nga na napapadalas ang pag-aaway ni na mama at papa. Nagwo-worry na ako kaya naman kinausap ko na ang papa ko nung isang beses na binisita ko siya sa bahay namin. At doon niya sinabi sa akin ang dahilan ng pagtatalo nila ng nanay ko. Totoo po ba yung sinabi niyo, pa? Oo, nak. May ibang lalaki ang mama mo. Huling-huli ko siya na madalas siyang kausap sa cellphone. Base sa kwento ng mama mo, mayaman daw yung lalaking nakilala niya sa kasino. Kasino? Nagkakasino si mama? Oo. Kaya pala madalas nawawala yung benta namin sa tindahan kasi pinasusugal niya. Pero hindi naman po marunong magsugal si mama. Saan po siya natutong magkasino? Malamang sa mga kumare niyang masamang impluensya. Pero napaisip ako baka matagal na rin niyang gawain yun. Pakiwari ko simula pa lang nung nagtrabaho ko sa barko. Kaya nga wala siyang maipakitang pera sa bangko pag uwi ko. Hindi naman po siguro. Kasi madalas niya nung pagkagastusan mga mamahaling gamit niya. Pero wala na yung mga yun ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Binenta niya na lahat para may maipangsugal siya. Katulad ngayon, wala siya rito sa bahay. Malamang nandun yun sa kasino. Grabe naman po si mama. Tapos nakuha niya pa manlalaki. Ibig bang sabihin nun, pinamumukha niya sa akin na kayang-kaya niya akong palitan dahil lang ganito ako? Hindi naman po siguro, pa. Hindi naman nagbagong tingin sa akin ng mama mo simula nung mapilay ako. At kahit anong gawin ko para mapatunayan sa kanya na kaya ko pa rin magtrabaho, na may silbi pa rin ako sa pamamahay na to, wala pa rin saysay kasi hindi niya pa rin yun nakikita. Lagi lang niyang bukang bibig yung pagiging inutil ko. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Lalo na't hindi nyo naman po ginusto yung nangyari sa inyo. Tsaka, kahit may kapansanan kayo, masipag pa rin kayo, pa. Sa totoo lang, bilib nga po ako sa inyo eh. Kaya huwag nyo pong pagsasalitaan ng masama ang sarili ninyo. Hindi ko lang mapigilan kasi nahihirapan na akong tiisin ng nanay mo. Imbis na tulungan niya ako para maging mabuti yung nararamdaman ko, dinadagdagan niya pa yung bigat sa dibdib ko. Buti na lang, nandiyan kayo ng kapatid mo. Kasi kung nagkataon na kaming dalawa lang ng nanay niyo, baka nasiraan na ako ng ulo. Tapos ngayon, dinagdagan niya pa yung atraso niya sa akin sa pagkakaroon ng ibang lalaki. Hindi na talaga siya nahiya sa akin, anak. Tama kayo. Sobra na si mama sa mga ginagawa niya. Hindi na niya binigyan ng kahihiyan ng pamilya natin. Tapos binasus pa niya ang kasal ninyo. Hayaan niyo pa. Kakausapin ko siya pagdating niya. Baka mag-away lang kayo, nak. Mag-aaway po talaga kami kasi hindi nakakatuwa yung mga pinaggagawa niya. Iniisip ko lang na baka lalong mapalayo loob niya sa'yo pag nalaman niyang sinumbong ko yung panlalalaki niya. May karapatan naman po kaming malaman yon kasi mga anak niyo kami. Isang buong pamilya tayo kaya dapat alam din namin ang mga nangyayari sa inyo. Hindi naman porke bumukod na ako eh. Wala na po akong pakialam sa inyo dito. Siyempre, nag-aalala po ako sa inyo. Lalo na ngayon na gumagawa pala ng kalukuhan niya si mama. Ay, ewan ko ba sa mama mo? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Nasasaktan ako pero mas lamang yung pagod ko na pakisamahan yung ugali niya. Kaya hindi ko na lang di siya kinukompronta. Kaya siguro iniisip niya na ayos lang sa inyo yung ginagawa niya dahil hindi kayo nagsasalita. Pero ako nang gagawa nun, pa. Kakausapin ko si mama at kung kailangan na makarinig siya ng mga hindi magagandang salita, hindi ako mangingimi para naman magtanda siya. Nakakapagod na siyang intindihin. Puro na lang problemang dala niya sa pamilya natin. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na meron pa palang ilalabas na mas masama ang ugali ni mama nang malaman ko mula mismo kay Papa na may ibang lalaki siya. At hindi na siya nahiya dahil dinadala pa raw niya ang lalaki niya sa pamamahay namin. Wala namang magawa si Papa dahil lumpo siya. Kahit na nakakalakad siya sa tulong ng wheelchair at tungkod niya, mabibilang lang sa daliri ang mga hakbang na magagawa niya nang hindi siya napapagod. Sa loob kasi ng 10 taon ay hindi naman tuluyang gumaling ang baling binte at balakang niya. Kaya naman, nakadagdag-dagok yon sa pagsasama nila ni Mama.
At dahil napuno na ako ay agad kong kinumpronta si Mama tungkol sa sumbong ni Papa sa akin. At nakakagulat lang na buong pagmamalaki niyang pinatotohanan sabay sabing ginagatasan lang naman daw niya ang lalaki niya. Dahil kulang daw ang perang binibigay namin sa kanya kaya niya nagagawang kumabit. Kinilabutan ako sa katwiran ni Mama dahil napakabaluktot. Tapos ay hindi ko akalain na magagawa niyang gumamit ng ibang tao makuha lamang niya ang mga bagay na gusto niya. Para na niyang binenta ang dignidad niya kapalit ng pera. Ang sakit-sakit sa parte ko bilang anak na wala akong magawa sa kalokohan ng mama ko. Tapos mas doble yung sakit dahil harap-harapan niyang iniiputan si Papa sa ulo. Kaya nga nung napuno na ako sa kanya ay tinakot ko siya na pwede namin siyang idemanda dahil kasal siya pero may kinakalantaring iba. Sa kabila ng lahat ng napag-usapan namin ay hindi niya pa rin tinigilan ang pakikipag-ugnayan sa lalaki niya. Isang araw, isang pangyayari ang aktwal kong nasaksihan sa bahay namin nang dumalaw ako doon, Papa Dudut. Teka, Salvi! Diyan ka sa labas! Lumayas ka na rito! Bakit niyo tinulak si Papa? Pa, ayos lang ba kayo? Ayos lang, nak. Medyo masakit lang tong balakang ko. Aalalayan ko na po kayong tumayo. Sige, anak. Salamat. Aba, biglaan naman ang pagdating mo. Pero buti na rin yun para masundo mo na yung tatay mong pilay. Ang kapal ng mukha mo, Salvi! Mukha mo ang makapal! Naati mo na binubuhay ka ng mga tao sa paligid mo? Wala ka ng silbi sa pamamahay na to kaya lumayas ka na! Bahay ko rin to, kaya hindi mo ako mapapalis! Sa akin nakapangalan ng titulo nito kaya wala kang habol dito! Bakit niyo ba pinapaalis si Papa? Dito na kami titira ng boyfriend ko! Boyfriend? Oo! Akala ko ba hiniwalayan niyo na yung lalaking yon? Anong pinagsasasabi niyo na dito na kayo titira? Eh bahay din namin to! Bahay ko lang to! May sarili ka ng bahay, di ba? Tapos sa akin to nakapangalan kaya patitirahin ko yung gusto kong patirahin dito. Kaya magsasama na kami dito na boyfriend ko. Hindi kami papayag, Ma! Wala ka magagawa. Desisyon ko yon. Total, hiwalay na rin kami ng tatay mo. Hiwalay? Anong pinagsasasabi niyong hiwalay? Nakipag-hiwalay na ako sa kanya. Kasi ayoko na siya makasama sa pamamahay ko. Tsaka hindi ko na siya mahal. Kaya hayaan niyo na lang ako na maging masaya. Gusto niyong maging masaya kahit na maging miserable si Papa? Anong klaseng asawa kayo? Yung klase ng asawa na hindi magtitiis sa pag-aalaga sa inutil na yan hanggang tumanda ako at mamatay. Mataas ang pangarap ko sa buhay. Alam mo yan. Sabi ko nga noon, pag natapos tong bahay natin, gusto ko namang sumama sa mga kumari kong magliwaliw sa iba't ibang lugar. Pero hindi ko magawa makaalis dito sa Pilipinas kasi wala tayong kapera-pera. Kasalanan lahat to ng tatay mo dahil na-aksidente siya tumigil sa pagtatrabaho. Eh di sana buhay rin na ako ngayon at hindi taga-alaga ng katulad niyang inutil. Kayo ang totoong inutil! Ano sinabi mo? Ang sabi ko, kayo yung totoong inutil dito at hindi si Papa! Napakabastos mo at walang modo! Kayo yung bastos! Ang kapal ang mukha nyo! Kinain na kayo ng kasakiman nyo para paalisin nyo si Papa! Tapos ang kapal pa ng mukha nyo na sumbatan si Papa at sabihang inutil! Eh kayo nga yung walang silbi eh! Hoy, Dayanara! Hindi kita pinalaking bastos! Mahadera kang babae ka? Masusungal-ngal talaga kita! Anong pinalaking pinagsasasabi nyo? Hindi naman talaga kayo naging nanay sa amin ng kapatid ko! Tsaka nagpapasalamat ako dahil hindi nyo ako pinalaki! Kasi kung nagkataon, eh dinagmana ako sa pagiging ganit ninyo! Itiko mo na yung bunganga mo! Magsama kayo niyang tatay mong inutil! Umalis na kayo sa harapan ko! Mga buwisit kayo sa buhay ko! Mga salot! Papa Dudut, wala na kaming nagawa noong pinaalis kami ni Mama sa bahay. Ayaw na rin namang makisama sa kanya ni Papa kasi pagod na raw siya at nasasaktan sa mga pinaggagawa ng nanay ko. Kaya naisipan kong isama na lamang siya sa bahay namin ng asawa ko,
Tapos nung sumunod na araw ay nalaman kong pinaalis na rin ni Mama sa bahay si Ricky. Mabuti na lang at may kakayahan nang makarenta ng sariling mauupahan ng kapatid ko kaya hindi naging problema ang tutuluyan niya. Galit na galit kami kay Mama pero mas nangibabaw doon yung mga katanungan tulad ng paano niya nagawa sa amin ang mga bagay na yon. Samantalang kami ang pamilya niya. Ayaw na rin naman siyang ipademanda ng papa ko dahil dagdag gulo lang daw yon. Sinabi rin niya na hayaan na lang namin si Mama sa kagustuhan nito. Kaya kahit labag sa kalooban namin ang kapatid ko ay sinunod namin ang desisyon ni Papa at nirespeto ang gustong mangyari ng tatay namin. Tuluyan na kaming kinalimutan ng nanay namin Papa Dudut at kinalimutan na rin namin siya. Pero lagi pa rin siyang naaalala ni Papa kaya madalas siyang malungkot. Wala naman akong magawa para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Kasi sa tuwing nakikita ko siyang malungkot at palihim na umiiyak ay nadudurog ang puso ko. Bilang anak, ayaw kong nasasaktan ng magulang ko. Pero wala naman akong magawa para maayos pa ang nasira naming pamilya dahil kay Mama. Kaya lang akala ko ay wala nang lalala pa sa sitwasyon pero pagkalipas lang ng 2 buwan ay na-stroke ang tatay namin na naging dahilan para tuluyan na siyang kunin sa amin. Ang sakit-sakit mamatayan ng tatay. Habang sinusulat ko po ito ay naiiyak pa rin ako. Hindi ko alam kung papaano ilalarawan ang sakit. Kulang na lang ay mamatay din ako ng araw na yon. At magpahanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin tanggap ang nangyari kay Papa. Sinisisi ko pa rin si Mama na hindi man lang dumalaw sa burol at libing ng tatay namin. Kaya nga lalong nadagdagan yung galit at hinanakit ko sa puso ko para sa sarili kong ina. Alam ko naman na dapat matutuhan kong magpatawad pero sa ngayon kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin mahanap ang pagpapatawad na yon sa puso ko. At sa nakikita kong ugali ng nanay namin ay yun bang mas pinagtatawanan niya na wala na talaga siyang pakialam sa amin ng kapatid ko. Sa kasalukuyan, Papa Dudut ay nagpapatuloy pa rin naman ang buhay namin ng kapatid ko. Kinakaya namin ang bawat araw kahit na wasak kami. Nami-miss pa rin namin ang tatay namin at kapag nakakaramdam kami ng kalungkutan ay masasayang ala-ala na lamang na kasama siya ang iniisip namin. Ipinagpapasa Diyos na lang din namin ang karma para sa aming nanay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at umaasa ako na sana'y mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories ang kwento ko. Maraming salamat and God bless sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever nakapuso at kabarangay, Dayanara. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS in Mega Manila 97.1. Forever. Love Stories. Wala na raw hihigit pa na kahit anong relasyon bukod sa magkakadugo. Pero minsan ay hindi palaging mas matimbang ang samahan ng magkakamag-anak kung sila ang humihila sa iyo paibaba. Ikaw, kabarangay, may kamag-anak ka bang walang preno kung magsalita? Dear Papa Dudut, likas sa ating mga Pilipino ang pagpapahalaga natin sa pamilya at kamag-anak. Yun bang kapag nasa malapit lang ang mga kamag-anak natin ay hindi tayo magugutom at lagi tayong may maaasahang kaagapay sa oras ng kagipitan. At aminin natin na hindi kompleto ang bawat mahalagang okasyon kung hindi imbitado ang ating tiyuhin, tiyahin at mga pinsan dito. Yun kasi ang kinalakhan ko sa bayan namin sa Batangas, Papa Dudut.
Nasa isang barangay kami kung saan nakatira din ang mga kamag-anak namin sa mother's side. Bago ko umpisahan ang pagbabahagi ng aking istorya, ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si Sina, 22 years old at isa sa mga libu-libong avid listener ng Barangay Love Stories. Malaki ang naitutulong ng programa ninyo sa akin dahil napapasaya ako at nai-inspire sa kwento ng mga kabarangay natin. Kasalukuyan akong graduating student sa kursong Hotel and Restaurant Management dito sa universidad sa lugar namin. Panganay po ako sa 2 magkapatid na babae at wala akong ibang gusto ngayon kundi makaalis sa lugar namin sa oras na makapagtapos na ako sa pag-aaral at makapagtrabaho. Hindi niyo po ako masisisi. Nag-ugat ito noong mas naunawaan ko na hindi lahat ng kamag-anak namin ay kakampi namin, Papa Dudut. Janet, umuwi ka na sa inyo. Ang gugulo ka lang dito sa pamamahay ko eh. Sinong nanggugulo? Hindi ako nanggugulo, ate. Sakala ka sa malaloob mong paalisin ako? Baka nakakalimutan mo na lupa ng tatay ng dati kong kinakasama tong kinatitirikan ng bahay nyo. At ako lang naman yung rason kaya nakapagpatayo kayo rito ng bahay. Kaya wala ka karapatang paalisin ako rito, no? Alam ko naman yun. At tinatanaw ko yun ang utang na loob. Pero baka nakakalimutan mo. Hindi naman libre pagtira namin dito. Nagbabayad kami sa may-ari Wala kaya... akong pakialam. Kundi dahil sa akin, wala sana kayong bahay dito. Ang akin lang naman. Huwag ka naman mag-eskandalo sa bahay ko. Nakakahiya sa anak ko. At bakit ako mahihiya sa anak mo? Sige nga, tsahin niya ako. Saka kung may dapat mang mahiya rito, ikaw yon. Nandito na po ako, ma. O, Auntie Janet, ano pong ginagawa niyo rito? At bakit ganyan ang tanong mo? Siguro magkasabwat kayo nitong nanay mo na pagbawalan akong pumunta rito sa bahay niyo, no? Po, wala pong ganun, Auntie. Basta. Kayo talaga mag-ina? Nakakainit kayo ng ulo. Ano po bang problema niyo? Bakit kayo nagagalit? Yan kasing nanay mo, pinagkakalat doon sa mga kapitbahay na nakikipagkita raw ako sa kung sinong lalaki. Po? Totoo po ba yun, ma? Siyempre hindi. Ewan ko ba naman sa'yo, Janet? Kung bakit nagpapapaniwala ka na ako yung nagkakalat ng chismis na yan, hindi na nga ako magkanda-ugaga rito sa bahay namin at sa pagtitinda sa palengke. Tama po si Mama. Saka hindi po kami chismosa, Auntie. Bakit ganyan tono mo? Parang sinasabi mo na ako talaga yung chismosa rito ah. Hindi naman po sa ganun. Anong hindi? Ayos-ayusin mo yung pagsagot-sagot mo sa akin, Zina ha? Baka nakakalimutan mong tsahin mo ko. Huwag kang bastos. Hindi bastos sa mga anak ko. Hindi ko sila pinalaking bastos. Kung may bastos man dito, ikaw yon. Sige nga, sino sa inyo yung basta-basta na lang sumusugod sa bahay ng may bahay para mang-away kasi nagpapapaniwala sa walang katotohanan ng chismis? Di ba ikaw? Baka naman nagkukunwari ka lang na wala kang kinalaman kasi dyan ka naman magaling eh. Mapagkunwaring malinis at mabait? Plastikada? Ano bang pinagsasasabi mo? Basta. Sa oras talaga na malaman ko na ikaw yung nagpakalat ng chismis, ipapabarangay kita, ate. Pambihirang babae yun. Ano kung may nakakita sa kanya na may kinikita siyang lalaki? Hiwalay na naman sila ng kinakasama niya. Ang hindi ko po maintindihan, yung sumugod pa siya rito sa bahay natin para awayin kayo, imbis na kausapin ng mahinahon, ma. Bakit ba ganun ang ugali ni Auntie? Ewan ko. Hayaan mo na, nak. Baka stress lang sa buhay niya kaya pati tayo nadadamay. Stress din naman po tayo, pero di tayo nang dadamay ng kung sino. Saka kung makapagsalita siya, akala mo hindi kayo magkapatid. Buti nga po tinawag niya pa kayong ate. Mabait naman yon kapag hindi tinotopak. Kaya hayaan mo na. Kaya siguro nasasanay si Auntie na ganunin kayo kasi hinahayaan niyo lang. Kapatid ko pa rin naman ang auntie mo. Kaya ayos na yon. Mabuti pa magmerienda ka na. Hindi ako nagtinda ngayon kasi masakit yung balakang ko. Pero pinagluto ko kayo ng paborito niyong sopas ng kapatid mo. Tara, kumain na tayo sa kusina.
Si Mama ang panganay sa 9 na magkakapatid at half-sister niya si Auntie Janet. Nakatira kami sa isang barangay at 5 bahay lang ang pagitan namin sa bahay ni na Auntie. Noong bata ako ay natatandaan kong lagi akong pumupunta kina Auntie Janet dahil binibigyan niya ako ng pagkain. Wala kasi siyang anak sa dati niyang kinakasama tapos ay natuklasan nilang baog siya. Simula noon ay tinuring ko na siyang pangalawang ina pero habang tumatanda ko, natuklasan ko na malaki pala ang inggit niya sa mama ko dahil lang may mga anak siya at masaya ang pagsasama nila ni Papa. Simula noon ay away-bati na sila ng mama ko at may mga pagkakataon na nagpapakalat siya ng chismis tungkol sa mama ko kapag may misunderstanding sila, Papa Dudut. Siya talaga yung totoong chismosa sa kanilang dalawa. Kaya nga masama ang loob ko kay Auntie Janet pero nawawala rin kaagad yon kapag kinausap ako ni Mama at sinabi niya na tiyahin ko pa rin daw si Auntie. Palibhasa ay mapagpasensya ang mama ko. Mahal na mahal niya ang mga kapatid niya at bilang ate, siya ang nakatokang umintindi sa mga nakababata niyang kapatid. Kaya sa huli nakakalimutan ko ang hinanakit ko sa tiyahin ko lalo na kapag magkasundo naman sila ni Mama. Sa kabila ng lahat ay si Auntie Janet ang laging nagbibiro sa akin na hindi raw ako kagandahan at may kapayatan kaya baka walang kumpanyang tumanggap sa akin kapag nag-apply na ako ng trabaho. Pero ang isa sa mga pinaka hindi ko makakalimutang sinabi niya sa akin ay yung hindi raw ako makakapagtapos ng pag-aaral dahil mukhang wala naman akong mararating sa buhay at baka mauwi lang ako sa pag-aasawa, Papa Dudut. Kaya nga kapag inaatake ako ng mga pagdududa sa sarili ko, to the rescue ang tatay ko, Papa Dudut. Nak, si Papa to. Tapos na ba online class nyo? Ay opo pa, katatapos lang. Sandali, pagbubuksan ko po kayo ng pinto. Opa, ano yan? Ito, nak ko. May dala akong merienda. Chocolate drink saka tinapay. Yung paborito mo. Kain ka muna. Wow, cheese bread. Thank you pa. Kayo po kumain na? Oo, tapos na. Nasundo ko na rin mama mo sa palengke. Tapos sabi ng kapatid mo, hanggang 6:00 yung online class nyo. Kaya kako, baka gutom ka na. Medyo po. Salamat po sa merienda pa. The best po talaga kayo. Payakap nga po. Lambing naman ang panganay ko. Pero bakit pakiramdam ko may problema ka? Sa school nyo ba? Opo, pero ayos lang naman po yun. Kaya ko naman kahit mahirap. Pero kasi pa, sinabihan na naman ako ni Auntie Janet na nagsasayang lang daw po kayo ng pera ni Mama sa pagpapaaral sa akin. Kasi hindi naman daw ako makakatapos. Kailan niya yan sinabi? Nung nakaraan po. Yan talagang auntie mo. Hayaan mo't kakausapin ko sa bukas. Wag na pa, baka masamain niya pa. Saka sabi niya biro lang naman yun. May ganun bang biro? Hindi nakakatawa. Nakakainis, nak. Pero di ba ganun naman talaga si Auntie? Hindi pa rin tama yun. Sino ba siya para sabihin na di ka makakapagtapos ng pag-aaral at nagsasayang lang kami ng pera ng mama nyo? Hindi ba niya nakita yung mga medalya at sertipiko niyong magkapatid na nakasabit dyan sa dingding natin? Aba, bulag-bulaga na siya kung ganun. Ewan ko po kung bakit ganun sa atin si Auntie Janet. Yun bang kahit wala naman tayong ginagawang masama sa kanya, pero marami pa rin siyang nasasabi sa atin? Lalo na kay Mama. Kaya nga naaawa ko sa mama niyo. Kasi masyado siyang mabait sa kapatid niyang yan. Pati na rin dun sa iba niyang kapatid na kumakampi kay Janet. Akala ko kapag may kamag-anak tayo na malapit sa atin, mas magaan yung buhay natin. Kasi syempre meron tayong aasahan na dumamay at tumulong sa atin pag nangailangan tayo. Pero mukhang mali pala ako. Hindi naman kasi porke kamag-anak mo maaasahan mo na. Pero iilang tao lang naman yung ganun. Kasi meron pa rin namang mababait na kamag-anak.
Katulad nung tita mo, yung bunsong kapatid ng mama mo. Magkasundo sila ng mama mo at bilib na bilib sa'yo yun. Sabi nga niya sa amin, ikaw daw yung inspirasyon ng mga anak niya para mas galingan pa sa eskwelahan. Mabait naman po talaga si tita pa. Pero katulad ni mama, mainit din siya sa mata ni Auntie Janet. Ewan ko ba dun? Lahat na lang ng kampi kay mama kaaway niya. Parang hindi magkakapatid. Kaya nga eh. Pero sabi nga ng mama mo, hayaan na. Pero hindi ko palalagpasin yung sinabi ni Janet sa'yo. Kakausapin ko siya kasi hindi totoo yung sinabi niya. Baka naman po kayo yung lumabas na masama pag ginawa niyo yun. At baka balikan kami ni Auntie kasi sumbongera ako. Tatay mo ko. Natural na magsumbong ka sa akin. Mabuti pa, wag mo nang isipin yun kasi sa akin ka maniwala. May mararating ka, anak. Matalino ka, masipag at nagsisikap sa pag-aaral mo. Kaya naman naniniwala kami ng mama mo sa'yo. Salamat pa. Pero minsan hindi ko lang po mapigilang mapaisip. Paano kung totoo pala yung sinabi ni Auntie, di ba? Ang laki ng tiwala niyo sa akin tapos sa dulo mabibigo ko lang kayo. Kasama sa pagtatagumpay yung pagkabigo. Ang mahalaga, huwag ka lang susuko. Saka anak, walang kahit sino ang may hawak ng kapalaran mo, kundi ikaw mismo. Huwag kang matakot mabigo. Kasi nandito kami ng mama mo para suportahan ka at palakasin ang loob mo. Kayo ng kapatid mo. Gagawin namin yun hanggat nabubuhay kami. Nagtatrabaho sa vulcanizing shop ang papa ko, Papa Dudut. Masipag siya at ulirang ama. Mahal na mahal niya kami nina mama at ng kapatid ko at kahit na hindi kami mayaman ay hindi siya nagkulang na ibigay ang pangangailangan namin. Kaya nga masasabi ko na kahit papaano ay nabili ni Papa ang mga luho namin ng kapatid ko at hindi lang yung mga kailangan namin. Bukod sa mga katangian niyang yon ay si Papa ang kakampi ni Mama sa tuwing inaaway siya ng iba pa niyang kapatid. Bukod kay Auntie Janet. Wala naman silang palag kay Papa kasi malaking tao ito at masakit magsalita kapag napuno na. Pero tahimik lamang talaga si Papa dahil ayaw niya ng gulo. Malumanay siyang magsalita sa amin at bihira kaming pagalitan. Kaya mahal na mahal namin siyang magkapatid, Papa Dudut. Wala akong ibang gusto kundi matupad ang pangarap ng mga magulang namin na makapagtapos kami sa pag-aaral. Lagi nilang sinasabi na edukasyon lang ang maipapamana nila sa amin. Kaya magsikap daw kaming magkapatid. Madalas sabihin sa akin ni Papa na gusto niyang siya ang sasama sa akin kapag umakyat na ako sa entablado para kunin ang diploma ko. Papa Dudut, siya rin daw ang magsasabit sa akin ng medalya katulad ng pagsasabit niya sa akin ng mga medals ko noong nasa elementary at high school ako. Simple man ang pamumuhay namin, Papa Dudut, ay malaki naman ang pasasalamat ko sa Diyos. Dahil binigyan niya kami ng masayang pamilya. Binigyan niya kami ng mabuti at responsableng mga magulang, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumalaki ako ay mas namulat ako na hindi lahat ng kamag-anak namin ay gusto kami. Isa na nga doon ay si Auntie Janet na madalas magpakampi sa iba pa nilang half-siblings ni Mama. Minsan ay gusto ko na lamang matawa kasi napakababaw ng dahilan ng mga away nila. Pero tahimik lang talaga ako at hindi nakikisawsaw. Palibhas ay nirerespeto ko pa rin sila dahil magkakadugo kami. At ayokong baliktarin nila ang sitwasyon na wala akong modo sakaling patulang ko sila sa mga pinaggagawa at pinagsasasabi nila sa pamilya namin, Papa Dudut. Alam ko naman na walang perpektong pamilya, lahat ay may kapintasan at may kakulangan. Sa mismong tahanan nga namin minsan ay may hindi pagkakaunawaan sina Mama at Papa. Tapos nag-aaway din kami ng kapatid ko pero sa kabila ng lahat ay namamayani pa rin sa amin ang pagmamahalan. Kaya sa huli nagkakasundo kami. Laging sinasabi ni Papa na kami lang ng kapatid ko ang magkakampi kaya dapat ayusin namin ang anumang gusot sa amin. Pero bakit ganon ang mga kapatid ni Mama? Kahit na sabihin natin
na yung ilan sa kanila ay kapatid lang niya sa ina ay magkakadugo pa rin sila, Papa Dudut. Bakit di nakapunta papa mo sa birthday ko, Zina? May trabaho po kasi si Papa, Auntie. Linggo-linggo may trabaho? Ano kaya yun? Biglaan po kasi. Tumawag kanina yung amo niya. Pinakiusapan kung pwede siyang pumasok. Kasi yung naka-duty ngayong linggo, nagka-emergency sa kanila. Nako, baka naman nagpapasikat lang yung tatay mo sa amo niya, ha? O baka ayaw lang niya talagang pumunta sa birthday ko ngayong araw. Hindi naman po sa ganun. Alam mo, simula nung magkakilala kami ng tatay mo, di na talaga kami nagkasundo niyan. Mabait po si Papa. Wala siyang kaaway, Auntie. Basta, hindi ko lang siya masyadong gusto. Tahimik kasi. Di ba pag ano nasa loob ang kulo? Tahimik lang po talaga si Papa at hindi siya mahilig gumawa ng gulo o makisali sa mga away lalo na kung mababaw. Sinasabi mo ba na palaaway ako at mahilig gumawa ng gulo? Po? Hindi po. Nako, yun na rin yon, Zina. Hindi po, Auntie. Wala akong ibig sabihin na ganun. Alam ko may galit ka rin sa akin eh. Kunwari ka pang walang kinikimkim na sama ng loob sa akin pero sigurado ako na hinihiling mo na sana may mangyaring masama sa akin para mawala na lang ako sa mundo. Hindi po totoo yan. Wala po akong hinihiling na ganyan. Nakita ko kanina hindi ka masaya habang kinakantahan ako ng happy birthday. Masaya po ako. Pinapalabas mo pang sinungaling ako? Sigurado ako sa nakita ko. Auntie Janet naman eh. Huwag mo nga ako matawag-tawag na Auntie Janet. Alam mo, napilitan lang naman talaga akong invite kayo ng kapatid mo kahit ayoko eh. Baka kasi magtakaibang kamag-anak natin na kayo lang yung bukod tangi na hindi ko inimbita ngayong birthday ko. Pero para nagsisisi na ako. Sa pagkakaalam ko, wala naman po kaming ginagawang masama ng kapatid ko sa inyo. Hindi nyo kailangan may gawing masama. Basta ayoko lang sa inyo, pati na rin sa nanay at tatay nyo. Ano po bang problema nyo sa amin, Auntie? Bakit galit na galit kayo sa pamilya namin? Bakit ka nagtatanong? Anong karapatan mo magtanong? Kasi gusto ko pong maintindihan kung saan galing yung galit nyo sa amin. Sa mga magulang ko, wala naman po kaming ginagawang masama. Kayo nga yung laging gumagawa ng masama sa amin eh. Ba't talaga naman? Ngayon sinasagot-sagot mo na akong bata ka? Hindi na po ako bata. Marunong na po akong umintindi. Pero hindi ko po maintindihan yung ugali nyo sa amin. Ayoko lang sa inyo kasi naimbyer na ako. Lalong-lalo na sa mga magulang mo. Akala mo kung sino? Mga wala kayong utang na loob. Baka nakakalimutan nyo ako tumulong sa pamilya nyo nung walang-wala kayo. Hindi po namin nakakalimutan yon at nagpapasalamat po kami sa mga tulong nyo. Pero hindi po yun dahilan para tratuhin nyo kami ng masama. Umalis ka na nga sa harap ko, Zina. Lalo mo lang pinapasama loob ko. Alis na. Isama mo na yung kapatid mo, ha? Ang takaw-takaw na kailang balik na dun sa pagkain. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Class quality. Papa Dudut, hindi yun ang unang beses na pinagsalitaan ako ng masama at masakit ni Auntie Janet. Aminado kung dahil kamag-anak ko siya ay apektado ako sa mga sinasabi niya sa akin. Dinamay niya pa ang mga magulang namin kaya nainsulto ako ng husto. At hindi ko napigilan ang sarili ko na sagutin siya. Kitang-kita ko ang gulat sa reaksyon ng mukha niya kaya nakonsensya ako, Papa Dudut. Pero hindi na ako nakapagsalita pa noong pinaalis niya kami ng kapatid ko sa bahay niya habang pinagdiriwang ang kanyang birthday, Papa Dudut. Tulad ng inaasahan ay nagalit sa akin si Auntie Janet at sinabihan ako ng walang respeto. Kung ano-ano pang pangit at mga masasakit na salita ang binato niya sa akin, pati na rin sa pamilya namin. Lalo akong nagalit sa kanya pero kinontrol ko ang sarili ko. Pagkalipas ng ilang araw ay nalaman ko sa mga pinsan ko na pinagkakalat ni Auntie Janet sa ibang kapitbahay namin na bastos daw ako at walang modo. Siniraan din niya ang pamilya namin at convincing ang acting niya dahil may paiyak-iyak pa siya. Kita ko rin na nag-post siya sa Facebook tungkol sa mga nangyari pero puro pahaging lang at hindi naman niya ako minensyon. Hindi nga nagtagal ay nakarating sa kaalaman ni na mama at papa ang nangyari kaya kinausap nila ako, Papa Dudut.
Nak, pwede ka ba namin kausapin ang papa mo? Opo, ma. Tungkol saan po? Nakarating na kasi sa amin yung nangyari sa birthday party ng Auntie Janet mo. Totoo ba yon? Sinagot-sagot mo talaga siya? Opo, ma. Anak naman eh. Huminahon ka lang, Rebecca. Siguradong may dahilan si Zina kung bakit niya sinagot-sagot si Janet. Hindi naman natin pinalaking bastos tong anak natin eh. Kahit na Luisito, ang akin lang sinagot niya pa rin si Janet. Tapos ano? Pinagkakalat na ng magaling kong kapatid sa buong barangay na bastos at walang modo yung anak natin. Ay, anak, ano ba kasing nangyari? Tinanong ko lang naman po siya kung anong problema niya sa atin. Kung ano-anong masasakit na salita na kasing sinabi niya, ma. Sabi pa niya napilitan lang siya na imbitahan kami ng kapatid ko sa birthday party niya. Kasi baka raw kung anong isipin ng iba nating kamag-anak pag hindi niya ginawa yun. Kita mo na? Yang kapatid mo talaga yung mahilig gumawa ng gulo. Ay nako, parang hindi mo naman kabisadong ugali ni Janet kahit noon pa. Kabisado ko na nga. Kaya nga hanggat maaari, ayoko na nakikihalubilo kayo sa babaeng yan. Pwede ba naman yun ay kapatid ko siya? Tsahin siya ng mga anak mo. May kapatid bang chinichismis ka at pinaparatangan ng kung ano-ano? May tsahin ba na sinisiraan yung sariling pamangkin sa ibang tao? Pero bakit kasi nagtanong ka pa, anak? Sana nanahimik ka na lang para wala ng gulo. Napik ko na kasi ako, ma. Nung una, sinabi niya na siguro daw hinihiling natin na sana may mangyaring masama sa kanya kasi may galit daw ako sa kanya. Tapos doon na siya nagsabi ng kung ano-ano. Kaya hindi ko na napigilang sumagot, ma. Tama naman ginawa mo. Kasi kung sa akin yan sabihin, gusto ko rin malaman kung bakit niya nasabi yun. Hindi ko naman po talaga sinasadya. Pero napuno na kasi ako kaya sorry po. Ayoko lang naman na pag-usapan tayo ng buong barangay at lumalabas na masama. Lalong-lalo ka na, anak. Kasi alam namin ng tatay mo na mabuti kang anak. Ang totoong masama rito, yung kapatid mong yun at hindi ang pamilya natin. Huwag mo nang konsintihin yung ginawa ng anak mo. Mali pa rin na sumagot-sagot sa nakatatanda. Para sa akin, tama lang yung ginawa mo, nak. Hindi pwede na habang buhay tatapak-tapakan lang tayo ng auntie mong yun. Akala mo kung sino siya makapagsalita. Lagi niya pong sinusumbat na tinulungan daw niya tayo. At tinulungan din naman natin siya, di ba? Nung nagkasakit siya ng malala, tapos wala siyang kasama sa bahay nila. Sinong tumulong para maisugod siya sa ospital? Di ba tayo? Kung di ka nagpunta sa bahay nila para dalawin siya, di mo malalaman na may sakit na pala siya. Palibasa, walang gustong mangumusta sa kanya na ibang kamag-anak natin. Nandun na tayo. Pero kailangan mo pa rin mag-sorry sa auntie mo. Hindi ka namin pinalaki at pinag-aral ng tatay mo para sumagot sa nakatatanda sa'yo. Nakonsensya rin naman po ako sa mga sinabi ko kay Auntie Janet, ma. At hindi ko rin naman po siya matitiis pero nahihiya po akong mag-sorry sa kanya eh. Hayaan mo at sasamahan kita. Bukas na bukas pupunta tayo sa bahay niya. Sabihin mo rin kay Janet na mag-sorry sa anak natin. Kasi kung ano-anong kasinungalingan ang pinagkalat niya. Akala mo kung sinong mabait. Pakitang tao lang pala. Luisito, tumahimik ka na nga. Anak ko na inaagrabyado. Mananahimik pa ba ako? Tinalaban ako sa mga pangaral sa akin ni mama ko kaya naman kinabukasan ay nagpasama ako sa kanya para mag-sorry kay Auntie Janet. Nung una ay inirapan pa ako ng auntie ko at kung ano-ano ang mga sinabi na kesyo masama daw ang sumasagot sa nakakatanda na para bang hindi ako nag-aaral at kung ano-ano pa. Pero tinanggap na lang namin yun ni mama at nangako ako na hindi ko na uulitin. Sa huli pinatawad ako ni Auntie Janet kahit na halatang labas ito sa ilong. Ewan. Ayoko naman mag-isip ng kung ano pero mararamdaman mo talaga kapag napipilitan lamang ang isang tao. Sinabi ko na lamang sa sarili ko na iiwasan ko siya para wala ng gulo papadudod. Lumipas sa mga araw na na-realize ko na mas tahimik ang buhay namin kapag hindi kami nakikisangkot sa mga kamag-anak naming balingbing. Pero nakakalungkot lang kasi dati ay close naman kami. Naisip ko na lamang na ganon talaga, nagbabago ang mga tao habang tumatagal. Hindi ko lang maintindihan ay kung bakit lagi nila kaming pinag-iinitan.
Pero tulad nga ng sinabi ng parents ko ay hinayaan na lang namin sila at mas nag-focus na lamang kami sa buhay namin. Kaya lang isang araw, Papa Dudut, hindi inaasahang trahedya ang dumating sa pamilya namin nang madisgrasya si Papa sa pinagtatrabahuhan niyang vulcanizing shop, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naaksidente si Papa sa trabaho niya nang masabugan siya ng gulong ng trailer truck na hinahanginan niya ng araw na yon. At sa sobrang lakas ng impact ay nagkapira-piraso ang goma nito at tinamaan siya sa ulo. Nadala pa sa ospital si Papa pero kalaunan ay doon na rin siya binawian ng buhay. Sobrang bilis na mga pangyayari at hindi pa talaga tuluyang nag-sink in sa utak namin na nawalan na kami ng padre de pamilya. Grabe yung iyak namin ni Mama at ng kapatid ko pagdating namin sa ospital, Papa Dudut. Hindi kasi namin inaasahan na mawawala sa amin si Papa sa isang iglap. Sinagot ng may-ari ng vulcanizing shop ang mga gastusin sa ospital at pagpapaimbalsa mo kay Papa at nagbigay din sila ng kaunting tulong na ginamit namin para sa buong panahon ng burol. Pero syempre, napakahirap tanggapin na wala na si Papa. Simple lang talaga at kung ano lang ang makayanan ng budget sa pagkain ang ginamit namin sa paghanda. Dahil sa nangyari ay nagpresenta ang ilang kapatid ni Mama na sila na ang maglalakad ng papeles kung saang sementeryo ililibing si Papa. Nakahinga naman kami ng maluwag ni Mama dahil nakabawas na yon sa mga gagawin namin. Halos wala na kaming pahinga sa pag-aasikaso sa mga bisita at pamomroblema sa budget lalo na sa pagkain. Kaya nga kapag may nagbibigay ng abuloy ay doon na namin kinukuha ang pambili ng mayahain namin para sa mga bisita. Kasi may hindi na naman inaasahang pangyayari ang naganap sa mismong burol pa talaga ng tatay ko, Papa Dudut. Ate, wala na bang iba? Ibang ano? Makakain. Ha? Wala na eh. Ano ba yan? Umay na ako sa biskwit na to eh. Ang tabang. Yan lang kasi nabili ni Zina kanina. Bakit ba kasi ang anak mo ang inuutusan mo? Eh wala naman niyang alam bilhin. Yun lang din kasi ang kaya ng budget namin, Janet. Marami pa kaming babayaran. Hindi pa nga kami bayad sa kabaong ni Luisito. Pagkain naman yon para sa mga bisita. Hindi naman nagre-reklamo yung mga bisita. Ikaw lang naman. Narinig ko kaya yung sinabi ng kumari ko. Makunat na raw yung biskwit. Saka yung kape, matabang at hindi rin masarap. Ano ba naman kayo? Ayusin nyo naman yung hinahanda nyo, ate. Hindi naman party to ah. Baka nakakalimutan mong lamay to. Namatayan kami. Hindi tayo nagkakasiyahan dito. Basta. Sa susunod ako na yung bibili ng pagkain. Tanging pera, dali! Wala na nga kaming pera! Oh, bakit ka umiiyak dyan? Ikaw kasi masyado ka! Para ka namang hindi nakakaintindi! Ako pa yung hindi nakakaintindi? Concerned lang naman ako sa mga dumadalaw. Saka bakit dun sa lamay na pinuntahan ko may pasopas at pasoft drinks pa? Ma, ano pong nangyayari rito? Wala nak. Anong wala? Inaaway po ba kayo ni Auntie? Inaway agad? Hindi ba pwedeng gusto ko lang kumain ng masarap sa lamay na to? Nakakasawa na kasi tong biskwit na binibili mo, matabang. Kung gusto niyong kumain ng masarap, di bumili kayo ng sarili niyong pagkain. Anong sinabi mong babae ka? Zina, wag mo nang sagutin ang auntie mo. Sumusobra na po kasi si Auntie. Pati ba naman sa burol ni Papa? Hindi pa rin siya magpapaawat? Auntie, mahiya naman po kayo. Igalang niyo naman po yung patay. Wala naman akong ginagawang masama rito ah. Gusto ko lang magpresenta na ako na yung bibili ng pagkain. Kaya nanghingi ako sa mama mo pero wala na raw siyang pera. O anong gagawin natin? Marami pa po kaming babayarang utang, kaya binabudget namin yung pera na meron kami. Kaya sorry kung hindi masarap para sa inyo yung pagkain sa burol ni Papa. Kung wala kayo mabibigay, doon na lang ako kukuha sa buloy. Nakita ko naglagay si Kapitan doon ng 2,000 nung dumalaw kagabi. Huwag niyo pong gagalawin yon dahil may paggagamitan kami nun. Bibili lang ako ng matinong pagkain. Lumayas ka na, Janet!
Wag ka na tumapak sa pamamahay namin ko hanggang dito ba naman kanya pa rin ang ugali mo? Ano? Bakit mo ako pinapaalis? Kasi bastos ka! Hindi mo narirespeto ang asawa ko! Alam mo, matagal din ako nagtiis sa ugali mo kasi nga kapatid kita! Pero sobra ka na! Pati anak ko siniraan mo! Chinismis mo at kung ano-ano masasamang salita ang sinasabi mo sa pamilya namin! Hindi lang ako umiimik pero pasalamat ka! Hindi kita pinabarangay sa mga paninira-puri mo! Hindi mo magagawa sa akin yan kasi magkakamag-anak tayo! Wala akong pakialam! Mas mabuti nang wala akong kamag-anak kung katulad mo lang din naman! Kaya umalis ka na! Bago pa kita ipakaladkad sa mga tanod! Yung pagpapatawad ko sa Auntie Janet ko ay nawala noong mag-iskandalo siya sa burol ng papa ko. Galit na galit ako sa pamamahiya niya kay mama dahil lang hindi namin mabili yung masarap na pagkain na gusto niya. Nasaktan ako nang duru-duruin niya si mama at ipamukha na kaya siguro namatay si papa ay dahil daw sa kinakarma na kami. Sa isip ko kahit na hindi kami perpekto ay walang tinatapakang tao ang mga magulang ko, lalo na ang tatay ko. Kaya naman sobrang sakit sa akin ng mga paratang ni Auntie Janet. Bukod doon ay puro rin siya reklamo at pakikialam sa paraan ng pagluluksa namin. Ang dami niyang sinasabi na hindi raw namin sinusunod ang tradisyon at kung ano-ano pa papadudot. Sa totoo lang ay stress na ako sa kanya at sa ibang kapatid ni mama na kinampihan siya matapos niyang magsumbong sa mga ito. Hindi ko lang akalain na ganoon sila kawalang puso at konsiderasyon dahil hindi na nila nirespeto ang burol ng tatay ko. Pagod na kami ni mama pero nadagdagan lang yon ng sama ng loob kasi hindi namin sila maasahan tapos ay siniraan pa nila kami. Nagpatuloy ang burol ni papa hanggang sa sumapit yung araw ng libing niya. At kahit na masakit mawala ng tatay ay may dahilan kung bakit dalawa ang magulang natin. Simula noon ay lagi na akong nakadikit kay mama at mas naging malapit kami sa isa't isa, Papa Dudut. Nak, malapit na birthday mo. Gusto mo bang lutuin ko yung paborito mo? Parang ayoko pong mag-celebrate ng birthday ko kasi wala po si Papa, Ma. Sigurado ko na kahit wala na ang papa mo, gusto pa rin niyang i-celebrate yung birthday mo. Tsaka nandito pa naman kami ng kapatid mo. Magkakasama pa tayo. Alam ko naman po yun. Pero pakiramdam ko, hindi na buo yung saya kasi wala na si Papa. Kung bakit kasi kailangan pa niyang mawala sa atin agad? Sa totoo lang, yan din ang paulit-ulit kong tinatanong sa Diyos. Kung bakit si Luisito pa? Kung bakit ngayon pa talaga? Ang dami pong pangarap ni Papa para sa atin. Lalo na po sa akin. Sabi niya, siya raw ulit ang sasama sa akin sa entablado pag kinuha ko na yung diploma ko. At siya raw ang magsasabit ng medalya ko. Pero paano pa po matutupad yun wala na siya. Pakiramdam ko po, wala nang saysay yung pagsisikap kong makapagtapos. Huwag mong sabihin niya, Nak. Kasi hindi matutuwa ang papa mo kapag hindi mo tinupad yung pangarap niya sa inyo ng kapatid mo kahit wala na siya. Alam ko na kung saan man naroroon si Luisito, sobrang proud yun sa inyo magkapatid. Lagi niyang sinasabi na kayo raw ang kayamanan namin kaya nga pinagmamalaki talaga kayo ng tatay niyo. Pakiusap ko lang na kahit wala na siya, huwag niyo siyang biguin ng kapatid mo, Nak. Sorry po, Ma. Masyado lang akong naging emosyonal. Miss na miss ko na po kasi si Papa eh. Ako rin naman. Miss na miss ko na ang papa niyo. Pero nagpapakatatag ako kasi nandyan pa kayo ng kapatid mo. Gusto kong tuparin yung pangarap namin na makapagtapos kayo ng pag-aaral kahit na mahirap lang tayo. Kaya sana, huwag kang sumuko. Opo, Ma. Hindi po ako susuko. Alang-alang sa inyo ni Papa. Kayo po yung inspirasyon ko, kaya ako nagsisikap. Tsaka kahit wala na ang papa niyo, kasama niyo pa naman ako.
Alam ko na mahirap gampanan yung trabaho ng pagiging tatay at nanay pero wala akong hindi kakayanin dahil mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Mahal na mahal din po namin kayo, Ma. Kaya wag po kayong mag-alala. Kasi hindi naman kayo nag-iisa. Tutulungan po namin kayo para kahit papano gumaan yung buhay natin. Salamat, nak. Pasensya ka na, ha? Hindi perpekto ang mama mo. Bakit nyo naman po nasabi yan? Naalala ko lang kasi yung mga pagkakataon na mas kinampihan ko pa si Auntie Janet mo kesa sa'yo. At pinilit pa kitang humingi ng tawad sa kanya kahit ikaw na yung inagrabyado. Pasensya ka na talaga. Sana nung una pa lang hindi ko na siya hinayaan na masaktan yung pamilya natin. Ayos lang naman po ako. Naipagtanggol ko naman po ang sarili ko. Saka pinagtanggol nyo rin po yung pamilya natin kay Auntie Janet nung burol ni Papa. Napagtanto ko kasi na sumusobra na siya. At kahit kapatid ko siya, wala siyang karapatan na saktan ng pamilya natin. Hayaan mo, Ma. Hinding-hindi na tayo magagawang saktan ni Auntie kapag nakaalis na tayo sa lugar na to. Pag nakapagtapos na ako at nakapagtrabaho, mag-iipon talaga ako ng pera para makaalis na tayo rito. Saan naman tayo titira, nak? Sa Manila. Di ba pangarap nyo ni Papa na lumipat tayo doon? Pwede rin naman sa Rizal. O kaya kung gusto nyo sa Cebu. Basta malayo po sa mga kamag-anak natin na walang ginawa kundi hamakin at maliitin tayo. O sige. Pero habang hindi pa nangyayari yon, pag-aaral nyo muna ng kapatid mo yung pagtuunan mo ng pansin. Basta, kaya natin to. Malalagpasan natin ang mga pagsubok sa buhay natin ng sama-sama. Opo, Ma. I love you po. I love you rin, nak. Proud ako sa inyo ng kapatid mo. O paano? Ano na nga ulit yung gusto mong iluto ko sa birthday mo? Sabi niya yung paborito ko. Pero Ma, may budget pa ba tayo? Oo naman. Hindi pwedeng mawalan lalo na lagi naming pinaghahanda ng papa mo yung birthday nyo. Iimbitahin po ba natin si Auntie Janet? Baka may masabi na naman yun. Hatiran ko na lang dun sa kanila. Kung tatanggapin niya, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Basta wag lang niyang itatapon. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil nagkaroon kami ng mabuti at positibong nanay. At kahit mahirap mawala ng tatay ay patuloy naming kinakaya at sa awa ng may kapal ay nalalagpasan namin ang mga pagsubok dahil kami ay sama-sama. May mga araw pa rin na nalulungkot ako sa pagkawala ni Papa, lalo na't sariwa pa ang lahat sa amin. Pero lagi ko na lamang sinasaisip na kung saan man siya naroon. Alam ko na proud siya sa aming magkakapatid. Lagi kong kinakausap si Papa sa panaginip at sinasabi sa kanya na mahal ko siya. Sa kasalukuyan ay casual ang relasyon namin kay Auntie Janet. Hindi na sila masyadong nag-uusap katulad ng dati at sa isip ko ay ayos na yon. Para alam ng tiyahing ko na hindi niya kami basta-basta mapagsasalitaan ng kung ano-ano. Hindi pa rin siya nagbabago, chismosa pa rin. Pero sabi nga ni Mama, Diyos na lamang ang bahala sa kanya. Hiling ko lang sana ay magbago na siya habang may pagkakataon pa. Sa kasalukuyan ay focus ako sa pag-aaral ko at hindi na ako makapaghintay na makapagtapos, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at alam ko na marami sa mga kabarangay natin ang nakaka-relate sa kwento ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories and God bless sa inyong istasyon. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Zina. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.